kami ay nakaupo, no? Nagkakwentuhan agad kami ni Brother Tito kanina at napagkwentuhan namin yung mga panahon na kung paano dumisiplina yung yung aming mga magulang. At habang iniisip ko yon, iniisip ko rin kung paano ang relationship nitong text na ito sa umagang ito na ating pag-aaralan. It's good to see everybody. Ako'y tuwang-tuwa sapagkat kasama natin ngayon yung aking inaanak noon nasa likod, no? Yung batang yan na si Jep. Maliit pa noon yan. Ngayon ay at saka kasama niya si Bea. And Lord willing, sila po ay mag-iisang dibdib na. At sabi ko sa kanila, the church is, Mount Holy is always open for them. At I'm praying that the Lord will minister to them. Noong si Jeff ay maliit pa ito noon, no? At ito ay patakbo-takbo pero ngayon ay parang kailan lang. Anak po yan ng deacon dati ng Agape Fundamental Baptist Church doon po sa Maytaytay. Ating pong tingnan yung pong aklat ng Jonah. Kung inyong maalala last week, no? I agree. Tama ang sinabi ng ating elder. Ang message na ating napakinggan ay more than a fish story. Higit pa sa kwento ng isang isda. Now, kung sakaling ang aklat ng Jonah ay mauuwi lamang sa isang balyena, sa isang malaking isda, talaga namang marami tayong mamimiss. Kaya sabi, ang topic natin last time, ang preaching ng elder ay more than a fish story. Higit pa sa isang dambuhalang isda. Sapagkat dito sa text na ito, makita po natin ang sovereignty ng Panginoon. Makita po natin ang relentless. Pag sinabi nating relentless, yung bang talagang walang patid na pagmamahal ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon, nais ko pong tingnan ito Jonah chapter 2 at gusto kong tagalugin yung aking nasa kaisipan, ugali ng nanunumbalik sa Diyos. Now, in many ways, ikaw at ako ay nanunumbalik sa Diyos. Ikaw at ako, minsan sa ating mga buhay ay na-realize natin, natanto natin sa ating buhay na tayo ay nagkamali. And so, iyan ang isang napakagandang yugto na tayo po ay bumabalik sa ating Panginoon. At wala naman tayong dapat na ibang gawin, kundi ang patuloy na bumalik sa Kanya. Sapagkat ang ating Panginoon kailanman hindi na uubos ang Kanyang pagmamahal. So, dito po sa chapter 2, ay kung ating makita, no, meron pong magandang connection ito o kaya continuation sa ating nasimulan last time. At kung inyong maalala, parang isang kaya sabi ni Elder last time, maraming nag-consider na ang Jonah ay parang myth o kaya ito ay punong-puno ng parang ito ay mythology, parang ito ay kwento na hindi talaga totoo. I still remember when I was at Asian Theological Seminary, sitting under John Goldingay, isa po sa mga Old Testament scholars na pumasyal po dito sa bansa natin at daming mga tao sapagkat kilalang-kilala Old Testament scholar. Alam niyo, at the end of the day, habang kami nakikinig doon, kasama ko yung aking mga students, akalain yung sinabi ni John Goldingay na ang aklat ng Jonah ay hindi talaga historical. And so we were there. We were like talagang wrestling with this, with this proposition na hindi totoo ang aklat ng Jonah. Sapagkat sino nga bang maniniwala sa dambuhalang isda? At si Jonah ay talagang siya ay mapapaloob sa tiyan ng isda at iluluwa doon sa kung saan nais ng Panginoon. And so, dumaan ang aklat ng Jonah sa napakaraming mga challenges. But of course, ang sabi ka ni Elder, it's more than a fish story. Now, alam naman natin the ancient world, no? May mga kaparaanan kung paano po magkwento at kung paano po magbigay ng ilang mga katotohanan na
na para maibigay sa atin ang may diin ang mga salita ng Panginoon. So, kung inyong mapapansin, balikan ko lang saglit, no? Nung nakalipas na Wednesday sa ating prayer meeting, habang iniisip ko yung message na last Sunday, nakita ko na ang ilang mga Bible scholars, ang sabi nila, that the book of Jonah is all about God's interruptions. Ang aklat ng Jonah ay aklat daw ng interruptions. Na pag sinabi nating interruptions, sino ba ang gusto ma-interrupt? Sino ba ang gusto ma-interrupt? Minsan ang word na interruption o kaya interruptions ay parang nangiistorbo ka. Di ba minsan parang sabi natin, wag mo nga akong ma-interrupt. Wag mo nga akong ma-istorbo. Kasi ang dating nun, parang hindi ka makapag-concentrate, nawawala ka, may mga distractions. But you know what? The book of Jonah is something like that. If you look at chapter 1, tingnan niyo po, now the word of the Lord. Nagbigay ng background ang elder patungkol sa konteksto na kung saan maaring itong karanasan ni Jonah ay talagang hindi niya matanggap sapagkat ang mga Assyrians ay napakalupit talagang mga tao, lalo ang kanilang mga armies. Talaga namang hindi niya matanggap kung bakit ang Northern Kingdom o kaya ang nasa bahagi na ito, naalala natin, naghiwalay, ay mapapas sa ilalim dito sa cruelty ng mga Assyrians. And then, just to use Jonah sa purpose ng Panginoon, and sabi dyan, now the word of the Lord came to Jonah. Parang out of nowhere, the word of the Lord, pagka ang word of the Lord ay dumating sa iyo at sa akin, nagkakaroon ng interruptions. Nagkakaroon ng parang disruptions. Ito yung mga salita na parang nag-istorbo, parang merong gumulo, so to speak. When God interrupts, ibig sabihin meron siyang layunin. Biglang dumating kay Jonah, okay? Biglang dumating ang salita ng Diyos. Ang sabi dyan, came to Jonah the son of Amittai saying, arise. Merong specific na command, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. So, napaka-specific kung ano ang narinig ni Jonah, okay? Ang word of the Lord ay ito rin ang kanyang ibabahagi doon sa mga Ninevites. Itong pagan world, itong pagan country na ito. Pero, kung mapapansin natin, dahil parang merong disruptions na hindi matanggap ni Jonah, alam nyo, ang sabi ng iba, si Jonah ay talagang napakasama. Bakit? Akalain nyo, ang sabi ng Panginoon, pumunta ka, tumakbo. Pumunta ka doon, okay, doon sa direction na yon, abay, ang direction ni Jonah ay talagang opposite direction. So parang ang point ay, anong nangyari kay Jonah? Kaya makita natin ang konteksto, pumunta siya, no? Pumunta siya, papuntang Tarshish na yon. And then ang sabi dito ng verse 4, ma-connect ko lamang, look at your Bibles before I go to my point. So ang sabi ng verse 4, but the Lord hurled, may way ang Panginoon. Jonah, alam mo, tumatakas ka sa akin, tumatakbo ka, but I will prove myself, papatunayan ko kung sino ako, that God, that I am sovereign. So ang nangyari, nagkaroon ng bagyo. Ang sabi dyan, but the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break out. Sino sa atin na nakaranas na? May karanasan ba kayo? Na kayo'y nakasakay sa barko, na nagkaroon ng bagyo? Naku, alam niyo mga kapatid, pinaranas ng Panginoon sa akin nung kami papunta ng Guimaras. Maliit pa ako noon, tandang-tanda ko. Buhay pa ang nanay ko. Ang sabi ng kapitan, okay, wag tayong matakot. Yung iba doon, balansehin natin. Akalain niyo humahampas yung alon sa amin noon na talagang, naalala ko, nabasa kami noon.
So sabi ko, bang klaseng karanasan to? Ang sabi ng kapitan, huwag kayong magkumpulan kasi natatakot, ganun talaga. Ako bata pa, sabi ko, ano ba, hindi ko na makita yung dagat, basta't gabi pa naman. Talagang bumabayo ang malakas na hangin at may bagyo. Parang kung babalikan ko ngayon, parang ibang klase na, pero eto, parang ganun, pero mas matindi ito. Then the mariners, ang sabi dyan, were afraid and each cried unto his God. Si Jonah ay nasa barko, punong-puno ng mga pagan sailors. Punong-puno ng mga pagano. Ibig sabihin, mga unbelievers. Ang sabi nito, nagtawagan sila sa kanilang kanya-kanya mga gods. Ibig sabihin, kanya-kanya na tayo. Kanya-kanyang tawag. Imagine niyo, no? Isipin natin, palagi ko mas maigi na sa tubig o kaya sa himpapawid. Parang wala ka ring mapili, no? Iba yung nandun, iba rin yung nasa taas, iba rin yung nasa himpapawid, nasa karagatan. Ang sabi dyan, kaya alam nyo pala, no? Nung natapos yung bagay, parang nagkaroon ako ng phobia. Bumabalik ako dun sa alaala na. Pero syempre ngayon na-overcome ko na. Kaya lang, may mga times no mga pagkatapos nun, yung bang nakakatulog ka na, biglang magugulat ka, yung pala panatag ang lahat. No? Pero iniisip ko kasi yun, no? Baka mangyari. Pero ang sabi dito, nagkaroon ng ganong klaseng karanasan at ang mga pagans na ito, nagsipagtawag sila. And they hurled the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. Okay? So may mga bagay na dapat na itapon, may mga bagay na dapat na tanggalin para gumaan ang barko. But Jonah had gone down. Tulog si Jonah. Now, ikaw ba naman ang tumakas sa Panginoon? Mapapagod ka rin talaga. Ikaw na lumayo sa Panginoon, talagang makakaranas ka ng pagod talaga. Nakakapagod ang tumatakbo, lumalayo sa Panginoon. Just a very practical application. Alam niyo, si Jonah nakatulog. And so the captain came and said to him, imagine niyo, what do you mean, you sleeper? Okay? Sleeper, arise, call out to your God. Tumawag ka na rin sa Diyos mo, perhaps the God will give a thought to us that we may not perish. Now, in the ancient world, pag may mga ganito, kung meron tayong malas, kung meron tayong, yung tinatawag na, ano ba tawag natin ngayon? Parang curse. Ang sabi ng mga Hindus, di ba? Parang karma, di ba? Parang pag may ganitong karanasan, everybody was thinking, may dahilan. May dahilan. Alam nyo, kapag ka may kasalanan sa buhay ng isang tao, siya rin mismo, iisipin niya, something is wrong. May dahilan, maaring may problema. Okay, kung tayo ay magiging tapat lamang, no? So, ang nangyari ay may dahilan. Ayan. So, eto na ngayon. Ang sabi ng verse 7, and they said to one another, come, let us cast lots. In the ancient world, ito yung ginagawa nila. Ano ba to? Dice or maaring kung ano, buto. Okay? Meron silang way para, okay, sige, gawin natin. Alam nyo, providentially, ginamit ng Diyos, God was so sovereign, na gamitin niya yung practice ng mga pagano na talagang tumbukin si Jonah. Alam nyo, may way ang Panginoon, maaaring may ginagamit ang Diyos na paraan, maaring ito ay ating friend na unbeliever, tapos biglang lumapit sa iyo, bigla kang tinanong, biglang may ganitong klaseng kata, nagugulat tayo, ay, paano niya nalaman? Paano kaya niya na natanong sa akin yon? So may ganong klaseng mga kaisipan. So, ang nangyari ay, the lot fell upon Jonah. The word lot from the ancient world ay ang tinatawag na Purim. Okay? Naalala niyo yung Purim in the book of Esther? Hindi ba halos sila ay malapit ng talagang patayin or what? And yet God, in His grace and mercy, talagang alam ng Diyos. So, the lot fell upon Jonah. Marami pang kwento dyan, no? And so, then, Jonah, tell us, bakit may ganitong pangyayari sa atin ngayon?
Tingnan niyo yung verse 8, no? Tell us on whose account this evil has come upon us. Anong trabaho mo? Aba, eto na. Pinagtatanong si Jonah about itong mga questions. What is your occupation? Saan ka nang galing? Where do you come from? Parang nung time na yun, parang merong investigation, you know? What is your country? Or what people are you? And he said to them, now tingnan niyo po. Mga kapatid, think about this. Sa kabila ng katigasan ng ulo ni Jonah na siya ay tumakas sa Diyos, at the end of the day, kahit masama si Jonah, ang kanyang buhay at ang kanyang identity, hindi niya pa rin makalimutan. Anong sabi niya? Anong wika niya? Ang sabi niya dito, verse 9, I am a Hebrew, and I fear the Lord. Natatakot ako. Pero natatakot ka sa Diyos. Bakit ka tumakas? Natatakot ka sa Diyos. Bakit ka lumayo sa Kanya? Pero here's the reality. At this very moment, inaresto. He felt like he was arrested. Ang sabi niya, ako ay Hebrew and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Alam niyo, dito sa confession na ito, ang galing ni Jonah. Pero sa totoo lang, nandun siya. Kaya tingnan niyo, yung mga sailors na pagano, lumalabas na sila ay mas malapit sa Diyos, Diyosan, at eto namang si Jonah, okay, ang kanyang tendency ay lumayo sa Diyos. Lumayo sa tunay na Diyos. Para bang it sounds like itong mga pagans na ito, kaya minsan na yung mga unbelievers, parang ang dating nila, ang tunog nila, parang mga believers din. Sapagkat nung nangyari ito, magsipagtawag tayo sa ating mga Diyosan. And of course, we know. Alam naman natin yung mga pagans, then the men were exceedingly afraid and said to him, what is this that you have done? For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord because he had told them. He had told them. And they said to him, what shall we? Tingnan niyo po, anong gagawin natin ngayon, Jonah? Na ito ay yung sinabi sa amin. The sea, so that the sea may quiet down for us. Tingnan niyo po ang sinabi ni Jonah. He said to them, pick me up. Buhatin niyo ako. Kunin niyo ako, pick me up, and hurl me into the sea. Itapon niyo ako sa dagat, into the sea. Then the sea will quiet down for you, for I know it is because of me that this great tempest has come upon you. Mga kapatid, alam ni Jonah at alam niya kung ano ang dapat, ano ang consequence na mangyayari, at siya mismo nagsabi, itapon niyo ako. Well, at this point in time, naniniwala ako that the Lord has started working sa life ni Jonah. Habang siya ay lumalayo pa rin, imagine niyo, tingnan niyo habang siya ay lumalayo, anong sinabi? Itapon niyo ako. Teka, Jonah, wait! Okay? Parang siguro yung kaisipan, pag tinapon ka namin, mamamatay ka, and so, ma-justify mo na talagang ayaw mong pumunta sa Nineveh. Imagine niyo, pwedeng mangyari. Pwede siguro idagdag ni Jonah, bagamat ako ay Hebrew, ako ay may takot sa Diyos, pero sa likod nun, parang, siguro pag tinapon ako, itapon niyo ako. Pag tinapon siya, hindi talaga siya makakapunta sa Nineveh. Mga kapatid, may mga panahon. Tingnan niyo, tayo ay mga believers. Pag may dumarating minsan na problema, parang, parang wag na lang, sige, kahit wag niyo na akong isali. Parang ang dating ay, parang ikaw ay nasa desperate measures, na parang critical yung sitwasyon, na parang, sige, okay na ako. Parang kanina habang tinatanong ko, sabi ko, how would you translate in Tagalog desperate measures? Bigat Sabi niya parang wala akong maisip pero hindi ba malapit yan sa parang ang isang tao ay kumakapit sa patalim? Parang may sense, no? Pero, syempre, pag sinabing desperate measures, pwedeng maganda ang gawin mo kasi critical yung time, pero pag sinabing kakapit ka sa patalim, negative agad. Kasi nga kakapit ka sa patalim. Ibig sabihin, masama yun. Pero pag sinabing desperate measures, parang desperado pero may gagawin ka, maaaring dumating sa point si Jonah, itapon niyo ako.
Pero alam niya na yun ay tama. Alam niya na siya'y nagkamali. Pero baka naisip din ni Jonah na kapag ginawa yun, then hindi talaga ako pupunta ng Nineveh. You see that? Kaya imagine niyo, the God of wonders, nag-prepare ng isang dambuhalang dilis. Hindi pala dilis yun, no? Dambuhalang balyena, dambuhalang isda, hinanda ng Panginoon para iligtas at para iluwal doon kung saan gusto ng Diyos. Imagine niyo yung sovereignty ng Panginoon. Ang sabi ng verse 14, O Lord, let us not perish for this man's life, and lay not on us innocent blood, for you, O Lord, have done as it pleased you. So they picked up Jonah and hurled him into the sea. Ayun, so nagkaroon ng kapayapaan. And the Lord, sabi ng 17, and the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Pagdating ng chapter 2, dito natin makikita sa loob ng malaking isdang ito kung ano ang katotohanan at kung sino ba talaga si Jonah. Ayan, so sa umagang ito, meron akong 3 bagay. First, ang ugali ng nanunumbalik sa Diyos, kahit sabihin natin, Lord, bumabalik na ako sa iyo. Pero alam niyo, minsan sa pagbabalik natin sa Panginoon, maaring nagre-reap tayo ng mga consequences, pero okay lang kasi bumabalik na nga tayo sa Kanya, matuto muli sa salita ng Diyos. Ang ugali pala ng nanunumbalik sa Diyos, eto mga kapatid, talagang totoo to. Wala kang ibang gagawin kundi magkiklaim ka ng 1 verse, ng 2 verse, ng 3. Meron kang maalalang verses, sabihin mo, Lord, naalala ko, sinabi mo na sa aklat nito, alam nyo, ang ugali ng nanunumbalik sa Diyos, una, ay nais niyang matuto muli sa salita ng Diyos. Kaya alam nyo, sa totoo lang, alam nyo, ang ganda ng arrangement nito in Hebrew. Pero syempre, we will not work on it. Pero tingnan natin, ang Jonah, tingnan nyo po, no? Follow me. Tapos kung meron tayong chance, tingnan po natin, maaari na si Jonah alam niya ang aklat ng Psalms. Alam niya ang aklat ng Psalms. Maaaring may mga portions ng Psalms na alam niya. Tingnan niyo po ang comparison. Okay, tingnan natin ang Jonah chapter 2, verse 2. Ang sabi diyan, and he said, I cried out to the Lord because of my affliction, and he answered me. Out of the belly of the Sheol I cried. Ang ibig sabihin ng Sheol diyan ay na-experience na parang siya ay nasa ilalim na o kaya nasa kamatayan na. And you heard my voice. Tapos tingnan niyo po ang sinabi ng Psalm 30 verse 3. Tingnan niyo po, O Lord, you brought my soul up from the grave. Sheol can be grave. So ang sabi diyan, O Lord, you brought my soul up from the grave. You have kept me alive that I should not go down to the pit. Now you see that? That is very interesting. So dito makita natin si Jonah, kahit siya ay lumayo sa Diyos, siya ay tinakbuhan niya ang Panginoon, so to speak, pero dito makita natin na naalala niya ang aklat ng Psalms, ang salita ng Diyos. You see that comparison? Hindi ba't napakaganda? Dito lamang sa chapter 2, makita po natin ang comparison from the book of Psalms. So ayan, very clear. Tingnan niyo po ang verse 3. Jonah chapter 2 verse 3. For you cast me into the deep,
into the heart of the seas, and the floods surrounded me. All your billows and your waves passed over me. Karanasan ni Jonah sa loob, ng belly ng fish, doon na kanyang natanto ang lahat ng mga bagay na tinuturo ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po ang sinabi ng 42 verse 7. Deep calls unto deep, the noise of your waterfalls, all your waves and billows have gone over me. Hindi ba't napakaganda? Ano ang koneksyon ng Jonah sa Psalms? Here it is, ang tunay, ang ugali ng nanunumbalik sa Diyos, katulad ni Jonah ay, nais niyang matuto muli sa salita ng Panginoon. Alam niyo, ito sana napakagandang attitude, no? Kapag meron tayong, pagka tayo ay tinuturuan, kapag tayo kinukorek, alam niyo, ang tamang attitude, bumabalik ka talaga sa scriptures. Bumabalik ka talaga sa, Pastor, turuan niyo pa po ako. Hindi yung, Pastor, alam ko na ho lahat. Naku, delikado yun. No? Pastor, actually, alam ko na ho yan. Papunta pa lang kayo para pauwi na ako. No, wag ganun. Oo. Ayan, tingnan po ang sinabi ng Jonah chapter 2 verse 5. Ayan, ito pa, dagdag pa. The waters surrounded me even to my soul. The deep closed around me. Weeds were wrapped around my head. Eh, siyempre, ikaw ba naman sa ilalim, nasa loob ka ng malaking isda? Di ba? Ano yung kinakain ng mga isda? Eh di kung ano-ano, mga isda rin iba. Di ba? Imagine niyo dito. Tingnan niyo po ang sinabi ng Psalm 69. Save me, O God, for the waters have come up to my neck. Tingnan niyo. I sink in deep mire, where there is no standing. I have come into the deep waters, where the floods overflow me. Here is Jonah remembering Psalms. Here is Jonah in the midst of God's, kumbaga, working ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay, naalala niya ang mga bagay na ito. Tingnan niyo po, look at verse 7. When my soul fainted within me, I remembered the Lord. Mga kapatid, kung ikaw at ako ay tunay na anak ng Diyos, wala kang ibang aalalahanin at maalala, kundi Panginoon, minsan pa, hindi ka nagkulang sa buhay ko. Kaya kanina, message ng song, Jesus Never Fails. Mga kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin, tatandaan natin itong lahat. Ni minsan, hindi nagkulang ang Diyos. Kaya lang, noong mga panahon na kung saan ikaw ay may kabigatan, hindi mo agad siya naalala. Hindi natin siya agad naalala. Parang ang layo ng Diyos sa eksena hanggang sa the Lord is working, the Lord is patient, the Lord is working sa life hanggang sa naalala mo yung mga verses. Alam niyo, tuntua ako ng isang araw, meron akong Zoom interview sa mga ongoing students. So, 3 mga babae from Calaca. Sa may Calaca. Batangas. Oh, doon. Mga babae, habang, alam niyo, natutuwa ako sa kanila. Anong live verse mo? Alam niyo, naka-prepared sila. Oh, fresh from high school, papasok ng institute, papasok ng Bible college. Habang sinasabi nila sa akin, talagang nakita ko na very hopeful sila. Alam niyo, sabi ko sa kanila, itong mga verses na ito ay mga verses na dadalhin ninyo kasi pagpasok ninyo sa Bible school, Bible training, you will experience a lot of challenges sa buhay. Sabi ko, first time mo bang mapapawalay sa family kung sakaling ikaw ay magdodorm? Opo. Nako, maraming cases na. Alam mo, isang araw pa lang, kasi simula pala, isang araw pa lang, Pastor, gusto ko nang umuwi. Teka, gusto mo umuwi? Kababayad mo nga lang eh. Oo. Anong gagawin natin? Ano ito, bawihan? Alam mo, talagang katakot-takot. Teka, wait. Ano bang nangyari? Eh, kasi po, yung kasama ko sa dorm, ang lakas humilig, di ba? Nako, may ganong karanasan. Ito, sa totoo lang, meron taga Baguio.
kung bakit. Hindi ko na sasabihin ng pangalan. Siyempre, taga Baguio na lang, taga Baguio. Nako, sabi niya sa akin, pastor, na-hurt ako. Sabi ko, bakit yan na-hurt? Kasi po, 4:00 na madaling araw, ginising po ako. Sabi ko, bakit ginising? Kasi po, ang lakas kong mag-snore. Sabi ko, teka, 4:00 na yun na. Malakas pa rin? Malakas talaga. Sabi ko, paano bang ginawa? Kasi po sinabi sa akin, gising! Okay, uminom ka ng tubig. Ganon. Alam niyo, yung bata nagsumbong sa akin. So sabi ko, sino yon? Alam ko na. So ang ginawa ko, kinausap ko yung sumita. Sabi ko, totoo bang nangyari? Sabi niya, pastor, kasi po natakot kami. Dahil sa tindi ng kanyang snore, akala namin mamamatay na o kaya baka gano'n. Kaya nagulat yung itong leader sa, tumayo ka, gano'n. Kaya po, alam niyo sa pastor, magmula 4:00 po yun nakaupo na lang po ako. Hindi ako natulog. Kasi nga, pagka nakatulog siya, sabi ko, ganun ba? Sabi ko, okay, ayusin natin yan. Well, mga kapatid, ito ay mga bagay na nakakatawa. Pero alam niyo, sa totoo lang, scripture verse. Kaya alam niyo yung tanong ko, meron ka bang verse? Meron ka bang pinanghawakan na salita ng Panginoon na kapag dumating ang mga trying moments, naalala niyo, di ba? Minsan pagka may gano'n, naalala yung parati kong pinapadala, Job 23:10. But He knoweth the way that I take, and when He has tried me, I shall come forth as gold. Totoo yan. Totoo yan. Anong verse ang pwede mong ipadala? Mamaya, Deacon Manny, i-remind tayo about yung ating accountability. Alam nyo, the best way to do, mag-send ka ng verse. Mag-send ka ng verse naman, yung talagang nakaka-comfort. Oo. Huwag ka mag-send ng verse na wala sa context, no? Kasi may nag-send, ang verse niya, and Judas hanged himself. Hindi, joke lang yun, no? Pero ang point ko ay, magpadala ka ng mga verses strong. But He knoweth the way that I take. Pinadala na ko ni ganito, ni kapatid. Parang parang gumaan yung aking pakiramdam. Ang sabi po, si Jonah, nung nanunumbalik siya sa Diyos, wala pa man siya doon sa Nineveh, pero ang Panginoon ay kumikilos na rin sa kanyang buhay, na alala niya. Eto, last, Jonah 2:9. Ang sabi po ng Jonah, but I will sacrifice to you. Now, in the ancient world, nung panahon ni Jonah, ang pag-aalay ay okay pa rin. Ibig sabihin, Lord, makalabas lamang ako dito, mag-aalay ako sa iyo. But I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving. Ang pag-aalay din pala, hindi lamang ito yung bang sa pamamagitan ng crops, sa pamamagitan ng mga animals, kundi you can offer your sacrifice sa pamamagitan ng ating pasasalamat. That is actually recorded in the New Testament. So makita natin, Psalm 66, tingnan niyo po, kung papaano merong symmetry o kaya merong parallelism ito, Psalm 66. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 30, I will go into your house with burnt offerings. I will pay my vows. Kailan ito nangyari? Nung nasa loob na siya ng isda. Gano'n naman, Pagka kunyari nagkamali tayo, Lord, bigyan mo lang ako ng grace, Panginoon. Panginoon, ayusin mo lamang to, Lord. Talagang, Panginoon, talagang gagawin ko ang best. Ginawa ng Panginoon. Pagkatapos ng ilang panahon, bumalik ka ulit sa dati. Pagkatapos ng ilang panahon, ulit. Ilang beses, so many times. And yet, God shows His relentless love. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Panginoon sa iyo at sa akin. Walang kupas, andyan lang ang Diyos. Andyan lamang siya, pero ikaw, paulit-ulit mo nakakalimutan kung sino siya sa iyo. Kaya sabi ng psalmist, which my lips have uttered and my mouth has spoken when I was in trouble.
Mga kapatid, number one, ang ugali ng nanunumbalik sa Diyos, number one, nais niyang matuto muli sa salita ng Diyos. Sino sa atin ang nanunumbalik sa Diyos? I am. Lord, every day, gusto kong bumalik sa iyo. Kasi nga, may pangalawang bagay, and that leads us then to second point. Tingnan niyo po. Not only matuto muli sa salita ng Diyos, number two, mataimtim. Ang taong nanunumbalik sa Diyos ay mataimtim. May mataimtim na pagsisisi. Ayan. So nilagyan ko lang ng hyphen niya. I'm not sure if there's one, pero gusto ko lang kasi baka magdikit-dikit. Okay? Pwede pang i-edit siya, no? Alam niyo, mataimtim na pagsisisi, ibig sabihin talagang tunay na nagsisisi. Ang ugali ng nanunumbalik sa Diyos ay mataimtim na nagsisisi sa Panginoon. Balikan ulit natin ang verse 2. Ang sabi ng chapter 2, verse 2, ang sabi dyan, and I cried out. Yung idea ng crying out dito ay merong implikasyon, merong bigat, merong intensity of action. 22 times na binanggit sa Bible na ito ay may kinalaman sa ating taus-pusong panalangin din. So, ibig sabihin, pagka mataimtim na pagsisisi, yan mismo ang attitude ng kanyang puso. Ano ang naalala natin dito? Ang naalala natin ay one of the Beatitudes, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Ibig sabihin, kung tayo ay nagmo-mourn, ano ibig sabihin ng mourn? It's the habit of the heart na tayo ay nalulungkot dahil, Lord, nag-fail na naman ako sa iyo, Panginoon. Lord, finail na naman kita. Panginoon, binigo na naman kita. So here, he cried out, intensity of action. Merong taos-pusong pagkilala na talagang itong si Jonah, makalabas lamang siya doon sa belly ng fish na ito ay talaga namang, mga kapatid, naranasan ba natin ang manalangin sa Panginoon? Yung bang panalangin natin na parang kinakapture natin yung attention ng Panginoon? When was the last time when you prayed and you felt like, Lord, parang nakapture mo yung kanyang attention na parang ang Diyos ay talagang nung nanalangin ka, kailan yon? Yun yung mga panahon na kung saan talagang pag nanalangin ka. Alam niyo, ang panalangin natin dapat yan mismo ay nanggagaling sa isip. Kaya, di ba? Nasabi ni Jesus, when you pray, huwag kayong katulad ng iba na memorized. Huwag kayong katulad ng iba na sobrang haba, pero too short for eternity. Ibig sabihin ng ating panalangin ay coming from the heart. Kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, yang desire na yan, that should capture the attention of God. Now, tingnan po natin saglit itong Exodus chapter 23 to 25. Tingnan niyo po, napakaganda. Now it happened in the process of time that the king of Egypt died. Then the children of Israel groaned. Tingnan niyo po, groaned. Ang groaning ay talagang taus-pusong pag-iyak sa Panginoon because of the bondage. Sila ay inalipin and they cried and they cried out and their cry came up to God because of the bondage. Yan ang panalangin ng mga Jewish people. And then 24, so God heard their groaning and God remembered His covenant. Naranasan niyo ba na meron kang pinapanalangin at sinagot ng Diyos? Kasi pinag-pray mo ng gusto, talagang umiyak ka. May mga panahon ba na lumuha ka? Pinag-pray mo talaga, Lord, pinag-pray ko talaga ito. Tapos alam niyo, sinagot ng Panginoon. Ibang klaseng experience. Alam niyo, ang pinakamatindi sa lahat, akalain yung towards the end of my father's life, bago siya namatay, nakilala siya sa Panginoon. Ako, ibang klase. Last night, nandun kami sa Cavite. Alam niyo ba ako anong paborito ng tatay kong kantahin? My Way. My Way. Alam niyo, kumanta yung tatay ko. And now, alam niyo, sinasabayan ko, sabi ni kapatid ko, sabi niya,
Na ito, may -1. Kumakanta yung tatay ko. Habang kinakanta yan, naluluha ako. Ang lupit naman talaga ng awit ng My Way. And now, the end is near and so I face the final curtain. Di ba? Ang lupit nun. Kahit sabihin natin na My Way yun, pero sa isang banda, it's your life and in my life, hindi naman natin sinasabi na diskarte mo, diskarte. Alam nyo, nung pagkatapos nun, hindi niya natapos eh. Tapos para bang nakita ko, parang sumaludo siya, no? Sabi na? Parang I salute, parang ganyan. Kasi nga, military. Alam mo, pag-uwi namin ni Ann, nung nasa Antipolo na kami, sabi ng sister ko, wala na si tatay. Oo. Tapos, noong time na tinanong ko, tay, may Jesus ka na ba sa iyong puso? Sabi niya, yes. Mga kapatid, ang ating mga panalangin na kung saan may kasamang luha, kapag kaya ay sinagot ng Panginoon, ibang klase na parang sasabihin mo, Lord, ayoko nang umalis sa isang karanasan na capture kita sa buhay ko na parang, Lord, ayoko na mag-isip ng iba. It happens. Mangyayari yan sa buhay. And God looked upon the children of Israel and God acknowledged them. Mga kapatid, mataimtim na pagsisisi. Ang pagsisisi pala, hindi lang yung sorry, Lord, sorry. Heart attitude. Every time, minsan may natanggap kang, kumbaga, balita o kay may tanggap kang blessing, ang balik nun sa'yo, para bang you all the more experience, Lord, talaga, I'm not worthy, Panginoon, patawarin mo ako. May mga panahon ba na ikaw ay naglalakad at nakita mo ang kabutihan ng Diyos, sabi mo, Lord, I'm so thankful because you are my God and thank you for forgiving me. Mataimtim na pagsisisi. Ayan, very important. And then tingnan po ang 2 Samuel. 2 Samuel. Ito naman po ay si David. Then David spoke to the Lord the words of this song on the day when the Lord had delivered him from the hand of all his enemies. Katatapos lang ng labanan against the Philistines and from the hand of Saul. Tapos ang sabi ng verse 4, I will call upon the Lord who is worthy to be praised. Diba? Ang mataimtim na pagsisisi ay talagang may kasamang pagdakila sa Panginoon. So shall I be saved from my enemies? 5, when the waves of death surrounded me, the floods of ungodliness made me afraid. Look at verse 6. The sorrows of Sheol surrounded me, the snares of death confronted me. I like verse 7 very much. In my distress I called upon the Lord. Tandaan niyo itong verse na to. And cried out to my God, and He heard my voice from His temple, and my cry entered His ears. Mga kapatid, sa ating journey sa buhay na ito, kapag tayo po ay merong panunumbalik sa Diyos, bumabalik tayo sa Kanya, samahan natin ito. Hindi po pwedeng, katulad niyan, kunyari, parati naman tayo nagkikita. Pero ang tanong natin ay, meron ba talaga tayong repentant heart? O masaya lang tayo kapag kayong bang saya-saya natin, tawanan tayo, pero kung tayo ay talagang sa Panginoon, merong mataimtim na pagsisisi. Ayan. The third and the last, mataimtim na pasasalamat. Alam niyo, isang tunay na anak ng Diyos, ang kanyang lengguwahe, ang kanyang gesture is always to be grateful. Marunong magpasalamat, mapasasalamatin. Tama ba yun? Siya ay grateful. Parang ayaw natin, no? Na baka tayo matagpuan natin yung ating mga sarili, hindi tayo marunong magpasalamat. Parang hindi maganda. Akala mo, small deal lang? No, big deal. Kapag pala ikaw at ako ay hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos, alam niyo, ang sabi ng mga coaches, sa sports, lalo sa gymnastics, alam niyo sinasabi nila, posture is everything. Ako, di ba? Tingnan niyo naman. Sino ay nanalo? Di ba? Yung Pinoy na gold. Imagine niyo yun, no?
Hindi natin nakalain na talagang papalo na napakaganda. Posture is everything. What is your posture? Hindi naman natin sinasabi na aantindig mo dapat no. Ang posture na sinasabi natin dito ay that is being grateful to God. Mapasasalamatin. Ayan. So here, Jonah intended to give actual sacrifices. Kung may chance, kung makakalabas siya doon. Pero alam nyo, now we can always, tingnan po natin, I like these verses, pero we'll see. May ikli lamang po ito, and I will be closing and then summarize. Look at Hebrews 13:15. Therefore, by him let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is, the fruit of our lips, giving thanks to his name. Do you still offer sacrifice? Pastor, tapos na. Wala na. Ang sacrifice ay ginawa ng Well, ang context ito ay, do you always thank God? That is your living sacrifice. Another verse. Tingnan niyo po ang sinabi ng verse, Hebrews chapter 3. Though the, Habakkuk yan. Thank you. Habakkuk. Alam niyo itong verse na ito, nawa ito ay isa sa mga verses na talagang mag-work sa inyo. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Look at verse 18. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Yan po ang nais ng Diyos. Mawala man ang lahat. Okay? Ang taong nanunumbalik sa Diyos ay mataimtim. Alam niyo, gawin nga natin itong isa sa ating mga magic words. Oo, we should be in the habit of saying, I thank the Lord for you. Kaya, simple things. Hi. Hello, kumusta ka? Ito, okay naman. Thank you. Oo, kesa sa yung bang kung ano-ano pa ang pwede nating sabi, i-develop natin. Yung attitude, yung posture na parati tayo nagpapasalamat sapagkat si Jonah. Imagine kung kung pwede lang siguro makalabas na siya doon at ayusin ang kanyang buhay at utusan muli siya ng Panginoon, pero hindi na. Gumawa ng Panginoon ng paraan. Dadalhin ka na ng isda doon mismo, pero hindi pa natapos. Nag-struggle pa rin si Jonah. Makita natin sa chapter 3 at saka chapter 4 sa mga darating na ating pag-aaral. Tingnan po sila, isa pang verse. Psalm 97 verse 12, Rejoice in the Lord, you righteous, and give thanks at the remembrance of His holy name. Job 30. Ito, gusto ko rin to. And now, my soul is poured out because of my plight, meaning kalalagayan or situation. The days of affliction take hold of me. Psalm 25, 2 Samuel 22. Therefore I will give thanks to you, O Lord, among the Gentiles, and sing praises to your name. And then Psalm 25 verse 18. Look on my affliction and my pain, and forgive all my sins. Now, here is Jonah in the belly of the fish. The Lord is working in his life. Gusto niyang manumbalik, at ang nanunumbalik ay nagpapakita. Let me close with 3 important summary points. Ugaliing nag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang ating church is a teaching church. If you would ask, anything under the sun by God's grace, kung ano man ang gusto natin pag-aralan, Elder and I will actually provide for you. Kaya lang, alam niyo, a number of times sinasabi kay Elder, meron akong gustong ituro, kaya lang hindi pa kaya ng ating iglesia. And that's fine. Hindi naman pwede ipagpilitan yung isang doktrina na mahirap maintindihan. What is more important basically is what? Our walk with the Lord, and everything binigay na ng Panginoon sa iglesia upang ikaw at ako ay lumago at maging katulad ng ating Panginoon. Ugaliing nag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, I encourage you, take time. 'Di ba? Yung mga Israelita, 'di ba? Nung sinabi ng Panginoon sa kanila, "Go and bring me water," sabi nila, "Lord, take time.
Take time to read. Take time to read the Bible. Talaga namang make it a habit. And then make it a habit also to read books. Sabihin niyo lang sa akin, Pastor, gusto kong magbasa. Magbasa. Sabihin niyo lang po, and I will provide for you. And then pangalawa, ugaliing nagsisisi. Huwag ka lang magsisi kapag ka ikaw ay may alam na nagkamali, kundi ang ibig sabihin, heart attitude dito, ibig sabihin ay you always see yourself in the light of God's scrutiny, in the light of God's grace and mercy. Kasi kapag ka ikaw ay may ugali na ikaw ay nagsisisi, tingnan nyo, alam nyo kung ano isa sa mga resulta niyan? Nagiging humble tayo. Nagiging humble tayo. Pastor, parati po ako nagsisisi. No? Ipapakita naman yun sa humility. Hindi mo naman kailangan yun. Okay? Kinakailangan meron tayong heart attitude. Ang point lamang yan ay heart attitude. And then the third and the last, ugaliing nagpapasalamat. Pastor, pwede bang pasalamat kahit minsan mabigat yung buhay? Yes. Pwede bang pasalamat minsan kahit nasasaktan? Kahit minsan may burden? Kahit minsan yung bang parang feeling mo wala ka nang, you are groping in the dark? Yes. Because God is real and God is in full control of your life. Mga kapatid, chapter 2 ng Jonah ay napakayaman. Naway maging pagpapala ito sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin, Lord, salamat sapagkat kami ay nagkatagpo-tagpo sa pag-aaral ng inyong mga salita. We thank you, Lord, for this particular Sunday that we have discussed chapter 2 of the book of Jonah. At Lord, talaga namang kulang po ang aming panahon para ito po ay aming pag-ukulan. And yet, Lord, we thank you for what you have given us just for us, Lord, to live by and to live in accordance to your purpose and will. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy po kayong mag-work sa bawat isa sa amin. At patuloy po kaming manumbalik sa iyo. At ang aming panunumbalik sa iyo ay nagpapamalas ng attitude ng pag-uugali. Nawa, Lord, ay matagpuan po ang mga bagay na ito sa aming mga buhay. Thank you. In Jesus' name, amen.